So ayan muli mga kapatid, magandang araw ulit sa atin lahat. Sana ay ligtas tayo sa umagang ito at wala namang anong sakit na nararamdaman o anumang kabalisaan sa buhay. So ayan, samahan niyo ako at mag-usap-usap tayo sa araw na ito. Tara, samahan niyo ako mga kapatid. Ayan na po mga kapatid, nandito tayo sa site muli sa isang evacuation center. So ngayon, ito na yung second to the last na poste natin. Ngayon mamaya, kasi hindi natin na videohan o na detalye yung paglalagay ng girder, I-beam girder doon sa taas na yan. Kung nakita nyo may mga girder na tayo, mga biga tinatawag nila yan, mga biga, girder. Wala pa tayong detalye niyan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano naman yung paglalagay niyan kasi medyo mahirap. Unang-una mataas na, tsaka kailangan ay dinumero yung galaw natin. Hindi tayo pwedeng bara-bara kasi baka may madisgrasya tayong tao o yung nasa taas na naghihintay, baka malaglag o baka mag-collapse ang ating mga poste dahil hindi pa siya nakapix lahat, gawa na nagsisiting pa lang tayo, hindi pa siya naka-full wheel. Ngayon, kung mali yung erect natin o pagsisinyas doon sa crane, baka masagi yung ating poste. Pag nasagi yon, maaaring matumba, maapektuhan yung pangilalim o mawala sa hulog yung ating poste. Mag-iba-iba yung may nakahiga ng konti, kaya ganyan, kailangan natin ng konting pag-iingat. So ito, samahan nyo ako maya-maya ng konti at tayo nag-scaffolding muna. Tapusin muna natin yung scaffolding, maglalagay tayo ng pagtuwid, yung tinatawag namin na shoring jack, para may tuwid namin. Katulad nung nakaraang video na pinakita ko sa inyo kung paano yung pagtutuwid dito, kung anong gamit. Yung shoring jack nga po na nakahiga nung nakaraang video ko sa part 1. Kaya ngayon makikita nyo po doon. Sundan nyo na lang po yung mga video na ina-upload ko para makita nyo yung bawat detalye ng aming ginagawa. So ayan, maya-maya ng content, tayo lang natin maka-scaffolding. Tuloy-tuloy nyo akong samahan sa aking at sundan yung video na ito. Samahan nyo ako sa araw na ito para kayo ay updated sa mga ang mangyayari sa bawat gagawin namin step by step. So nandito po tayo sa may mga natapos na yan. Nakikita nyo, nalagyan na natin ng girder yan. So medyo ang girder kasi natin ay 6 meter ang haba niya. Pag yung mga original na haba niya galing sa pagdi-deliver. Ngayon ang ating mga pagitan ng ating poste, mga iba-ibang sukat. Katulad nito ang isa 538 at saka 518. Noon 518 ito naman ay 538. Yan. Kaya ito pinuputol natin ng sakto para doon sa pag-girder natin. Yan, kung kita nyo. Ito naman na isa, kasi wala tayong poste dito pero mayroon tayong trusses dito sa gitna. Ito kasing ibang poste, nandito mismo ang trusses. Kung nakikita nyo yan. Yan. Kung nakikita nyo, dyan kasi nakatouch yung trusses natin. Sa bawat poste na yan, maglalagay tayo ng corbel. Yon, makikita nyo yon. Nilagay natin doon, may kukurbel tayo doon sa baba para pagpapatungan ng trusses. So ngayon, may trusses pa tayo dito sa gitna na ito. Pero makikita nyo, wala siyang poste. Ayan, layo ng poste. Kaya naglagay tayo na mas malaki. Ito W24, yung isa ay W18. Ngayon, naglagay tayo ng W24 para sa pagpapatungan ng ating trusses. Yung trusses natin ay 12.5 meters. So ngayon, naglalagay tayo ng pinaka base plate nito sa ibabaw, pagpapatungan para makuha natin yung tamang height. Kaya nilagay natin na malaki din kasi nakapatong dito yung isang trusses na walang poste. Yan, ilalagay natin dito. Kung makita nyo, ilalagay natin yan dyan. Yan, sa lugar na yan.
kung paano nakapatong yung trusses. So yan ang mga abangan natin sa darating na araw, kung paano natin maikabit itong girder na isa. Ito yung mga liliit, mga regular na hindi papatungan ng ating suportas dun sa poste to poste. Okay na, walang problema tayo dyan. Walang problema dyan sa poste to poste natin. Yan, nakikita nyo, okay na tayo dyan. Yon, okay na. Ito naman yung second to the last na poste, kasi yung isa dito, yan, pinakalas na poste natin na lalagyan. Ganon din doon sa kabila, maglalagay din tayo ng mula dito sa poste na ito hanggang sa poste na yon, yung pinaka girder natin na malaki din. So yan, parehas na kapatong. Kita nyo, layo. Kung nakikita nyo, layo po doon kaysa doon sa mula doon hanggang dito. Lapit lang, at saka may poste. Ito dito sa gitna, wala siyang poste, kaya nandito ang trusses na isa. Medyo malaki yung trusses natin. So ayan, tuloy-tuloy lang pa tayo. Nasundan natin ang ating mga video natin para makapagbigay din po sa inyo ng aral o experience na dapat na kung paano ang proseso ng paggawa ng mga ganitong klaseng trabaho din. Baka isa rin sa inyo po ito makadagdag ng kaalaman para madali ninyong matutunan yung mga step by step. Isa pa po ay kaya namin ginagawa ang ganitong forma ng aming paggagawa para mabilis ang aming trabaho. Wala kaming hassle sa mga gawain na katulad ng ang iba kasi nagtatayo, bako lang. Sa amin nagki-crane kami para mabilis namin at saka safety yung pag-build natin na mga gamit natin, mga mabibigat na bubuhatin. So ganun din yung mga I-beam natin, lalo na po kailangan natin ay tamang crane, laki, para paglagay tayo na safe din yung tao sa taas. Makikita nyo, nasa taas yung tao, yan, kita nyo. Pag naglagay tayo ng biga doon, kapag nasampal natin ng konti yon, hindi naka-fix pa yung naka-spot pa lang, baka matumba, madisgrasya yung mga tao. Kaya yun ang iniingatan natin. Kaya kailangan natin ng tama na gamit doon sa bawat project natin. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo. Maya-maya, titingnan natin kung paglalagay ng biga. Ngayon, naglalagay lang sila ng shoring jack. Kung nakita nyo, may shoring jack na doon. Ayan. Kahit hindi ko na siguro isom, kasi nakita nyo naman sa unang video ko kung paano paggawa noon at kung anong klase yon. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. So ayan mga kapatid, kung nakikita nyo, may dalawa na siyang shoring jack. Yan, ay babanda natin dito. Medyo maingay lang ating generator. Yan, lalapitan natin ng konti. Yan. Yan. Kita nyo? Mayroon na siyang shoring jack. Tinatch namin dito sa I-beam, dalawang I-beam para may pwersa. Hindi siya aangat. Kumaga may tutulak niya talaga yung bigat ng poste na yon. Yan. Ngayon, paano malalaman niya na may nasa hulog na yon? Mayroon po kami doon na magnetic level bar. Yan, dalawa yung kabilaan, dalawang side, para saktong nasa hulog. Kaya kung makikita nyo, yung ating poste, hindi sumasala yan hanggang sa taas. Kung makikita nyo, yan, kita nyo mga kapatid, walang pumasok, walang lumabas. Sakto lahat yan. Kasi isang sukat niya, makikita nyo yung level bar, yon. Tsaka yan, ganun din dito sa kabila. Kung makita nyo, walang pumasok, walang lumabas na poste. Ito naman yung isa na para sa diretsyon ng aming mga poste. Yung sa level naman, yan, sa hulog, yan, walang lumabas sa taas, walang pumasok. Sakto talaga siya, yan, makikita nyo, diretso siya. Yan po ang mga hakbang na ginagawa namin para mabilis at sakto at tama doon sa accurate ba ang lahat ng ginagawa natin. Kasi pag minsan ang transit, yung mga sinisilip na aparato medyo matagal, hindi lang sa matagal, nagkakaroon pa tayo ng error. Samantalang dito pag ganito manual, wala, sakto talaga tayo, kaya walang problema.
Kailangan lang natin ng saktong gamit para sa mga gawaing ganito. So ayan po, naputol na natin yung gagawin nating girder. Yan, nakat na natin. Yan, ito yung kaputol niya na isa. So bale, ilagay natin ng yan. Kita nyo, naglagay tayo ng bibil para sa penetration ng ating building. Kaya naglalagay tayo ng bibil kataas at sa baba, kabila ang dulo. Yan. Yung isa naman, yan, para bitbitan niya sa sentro. Yan. Ito na. May tingay tayo. Yan. Para nakasentro siya. Sentro nga, para magalaw-galaw ng director natin, nandun na sa taas, dalawa. Yan. Yan yung director natin para magalaw-galaw nila. Para sabay na bumaba, kaya kung may sumabit man, magagalaw-galaw nila. Pero kung kabilang tabi ang bitbit natin, hindi magagalaw, mahirapan mag-direct tayo. Kaya nilalagyan natin sa gitna para timbang. Ayan, susundan lang natin kung paano natin ma-erect yung ating girder. Yan, nililinisan muna natin yung ilalim, yung mga ribaba ng cutting. Yan, mga ilalim niyan. Para pagdating doon sa walang ribaba, lalapat siya doon sa corbel na nilagay natin na angle bar. Kaya naalis natin yung ribaba. Yan, maya-maya ng konti, itatasan natin pag natanggal natin yung mga nandyan para makapasok. Yan. Tapos lalagyan natin ng kabilaan ng tagline para pagdating doon sa may dulo, may papasa nila yung tagline ng maayos, hindi nakahilis, para sabay na bababa doon sa taas. Yan, tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. Yan. Ating girder I-beam W18. Yan, itinataas na po yung ating girder. Pero kailangan po, kung may nag-o-operate sa atin, kailangan mayroon din tayong yan, kailangan na may rigger tayo para sa pagsisinyas. Kung hindi mo makita ng operator yung pagtataas ng ating mga materyales. Yan, naipasa na yung tagline doon sa mag-erect, sa erector. Sila na ngayon magbibigay ng direksyon sa rigger kung saan sisinyasan yung operator.
So ayan po mga kapatid, ang ating girder ay touchdown. Kumbaga nakapatong na tayo doon sa corbel. Okay na tayo. Stable na yung ating girder. Yun, girder na yon, stable na yan. Nakapatong na siya. Bali, i-heavy tack na lang natin para maisiting natin yung girder na yon. So yan isa po sa paglalagay ng ating girder. Simple lang, medyo matagal lang, gawa po ng kailangan safety tayo, hindi tayo pabigla-bigla, hindi tayo bara-bara kung gumalaw. Kailangan natin ng smooth but surely. Hindi kailangan ng bira na tayo ng bira, makakadisgrasya tayo ng mga tao. Unang-una yung erector, baka masagin natin o masampal nung girder, mahirap na, madisgrasyan tayo. Kaya mas maganda yung safety first tayo lagi. So ayan, mamaya yan po ang ating pag-ano sa girder. Yan, second to the last ng girder ang buong building na ito. Yan, tuloy-tuloy lang po tayo mga kapatid. Mamaya i-fix natin yung konti baba at lilipat na naman tayo dito sa last na poste. So yan, tuloy lang mga kapatid. So ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo sa tataas natin ng poste at ng ating girder, steel girder, column, saka steel column post, steel column girder. Ngayon magtatayo tayo ng pinakalas na poste, huling-huling poste. Pero yung mga biga natin, yung pinaka-girder natin, may dalawa tayong malaki. Yung dalawang malaki natin ay iuhuli natin kasi susukatin muna natin yung degree ng ating trusses para makita natin yung drop mula doon sa pinaka top ng ating trusses. So mamaya susukatin natin kung ano ang layout noon bago tayo magtuloy-tuloy ng pagtaas ng dalawang girder na malaki, W24. So ayan muna, ngayong umaga ito muna tatayo natin yung poste at saka yung isang girder na maliit yung biga. Tatayo na natin yung ating poste, unahin muna natin para makapagbigan tayo. Ayan muli, maglalagay tayo ng scaffolding para dun sa building sa taas ng shoring jack. Ito muna ang aming prosesi ulit.
tayo muna natin yung scaffolding. Ayan, yung magkaano tayo, magtataas naman tayo ng girder. Hindi, kung nasa iba ay biga na last na yung maliit. Ito yung pinakalas na maliit. Yung malaki, wala pa. Ito na yung pinakalas na maliit natin na ilalagay doon. Isasampa natin sa taas. So yan, sundan nyo lang po ako mga kapatid. So muli mga kapatid, dito muna nagtatapos ang part 2 ng ating video. Sana po ay hello po. Sana po ay sundan nyo ako lagi sa aking mga bagong video upload ng aking mga vlog sa inyo. May share kung ano man ang gusto nyong malaman o ano man ang gusto ninyong matutunan sa mga gawain namin na katulad nito. So ayan, kita nyo po, tapos na yung ating last na biga na maliit. Ito yung pinag-aabangan namin na matapos para makapag-full-weld na kami. So ito ngayon, bali tatapusin muna natin ang video na ito ngayon. Nakikisuyo po ako sa inyo na suportahan natin ang bawat isa sa atin. Sa mga nagdanais din po na mga katulad ko na small YouTuber, vlogger, na sana po ay mai-share natin ang mga pwedeng matutunan o maituro sa mga kapwa natin na nais matuto. So ayan, huwag nyo sana pong kalimutan na i-subscribe nyo ako, pinutin nyo po ang subscribe button, ganon din po ang notification bell para ma-notify ko kayo sa every ako may ina-upload na video. Ganon din po yung comment box, lagyan nyo na rin, pakiiwan po na kayo ng comments o anuman para o advice o gusto nyo maitanong para masagot namin kayo sa abot ng aming makakaya. So ayan, maraming salamat po mga kapatid. Sa muli po, sa susunod na pagkita-kita po natin at usapan, sundan nyo po ako lagi sa aking channel. So maraming salamat po mga kapatid. Sana po iligtas tayo sa araw-araw na ating mga gawain. Sana wala tayong sakit. Tulong-tulong po tayo mga kapatid. Maraming salamat po. God bless.